Kilalang makadiyos itong si Victor. Mula pagkabata ay naglilingkod na ito sa kanilang bahay-sambahan. Siya at ang kanyang pamilya ay nagbibigay ng serbisyo sa kanilang kapwa. Mananampalataya sa abot ng kanilang makakaya. Kung minsan pa nga, ay nagpapakain sila ng kanyang pamilya sa mga batang kapuspalan. Ang ugaling ito ay nadala ni Victor noong siya ay magbinata at mag-asawa. Mahal, gusto ko pag nakaluwag-luwag na tayo ay maghahanap ako ng pwesto na pwedeng tayuan ng bahay-sambahan para sa mga kapatiran natin. Wika ni Victor sa asawang si Annabel. Mahal, kung ano ang gusto mo at kalooban ng Diyos ay hindi ako kukontra. Lagi lang akong nasa likod mo at susuporta sa iyo. Wika naman ni Annabel. Hindi naglaon. Mula nang mahikasal si Victor at Annabel, ay biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Luis. At makalipas pa ang ilang taon, ay natupad na nga ang matagal ng inaasam-asam ni Victor. At ito ay walang iba kung hindi ang bahay-sambahan na para sa kapwa niya mananampalataya. Mahal, salamat talaga sa Diyos at tiniling niya ang aking panalangin. Sa wakas ay may mapupuntahan na ang kapwa natin mananampalataya kapag gusto nilang magsimba o di kaya naman ay mag-aral ng Biblia. Masayang sabi ni Victor sa kanyang misis. Dahil sa kabutihan ni Victor at ng kanyang pamilya at nang higit sa lahat ang hangarin niyang maibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao, ang kanyang bahay-sambahan ay unti-unting lumago. Kasabay noon, ang maraming taong naniniwala at nakikinig sa salita ng Diyos na tinuturo niya. Kaya naman mahal na mahal si Victor ng mga tao sa kanilang lugar. Dahil kahit anong oras ay bukas ang bahay-sambahan para sa pangangailangan ng bawat tao, mananampalataya man o hindi. Hindi nawawalan ng tao ang bahay nila Victor. Kaya naman sa mga hindi nakakaalam, kala mo ay palaging may party sa tahanan ng mga ito. Ngunit sa kabila ng magandang kalooban ni Victor at ng may bahay nitong si Annabel sa mga tao, ay kabaliktaran naman ang pag-uugali ng kanilang nag-iisang anak na si Luis. Isang araw, kailan kaya mawawalan ng tao ang bahay natin na to? Kung sino-sino na lang ang pumapasok sa bahay natin, ang ingay-ingay pa nila, ni wala tayong pribadong buhay. Wika ni Luis na nilakasan ng boses upang marinig ng kanyang ama't ina. Luis, ang boses mo. Saway ng kanyang ina na si Annabel. Mama, totoo naman po eh. Simula pagkabata at nag-iisip na ako, hindi nawawalan ng bisita si Papa. Lahat ng problema ng mga tao siya ang palaging nilalapitan. Niwala na nga kayong oras sa akin eh. Buti pa yung ibang tao ay nalalaman niyo ang mga problema nila. Ako na sa sarili niyong anak ay hindi niyo man lamang ako mabigyan ng oras. Reklamo ni Luis na animoy nagre-rebelde. Luis, ang boses mo, abot sa labas ng bahay natin. Sita sa kanya ng amang si Victor. Anong oras ba ang hinihingi mo sa amin ng mama mo, anak? Hindi ba ikaw itong nalayo sa amin tuwing sasabihin ko sa iyo na dumalo ka sa tuwing pagtitipon sa ating bahay-sambahan? Anong ginagawa mo? Tumatakas ka at naroon ka sa bahay ng mga kaibigan mo. Alam mo anak, kung yung mga kaibigan mo ay dinadala mo dito sa bahay, di sana'y matutuwa pa ako sa iyo. Malumanay ngunit may laman na sabi ni Victor sa kanyang anak. Hindi na lamang sumagot pa si Luis sa tinurang yon ng kanyang ama. Alam niya kasing hindi siya mananalo dito at alam rin naman niyang tama ang lahat ng sinasabi ng kanyang ama. Ngunit sa kabila noon ay lihis pa rin ang kanyang pag-uugali. Hanggang lumipas nga ang ilang mga taon at ganap na ang binata itong si Luis. Nagkaedad na, kahit papaano ay nag-mature na ang pag-uugali. Nakikita na siya sa bahay-sambahan. Dumadalo na rin siya sa kanilang Bible study. Sa wakas, Pastor Victor, nakikita na namin si Luis na dumadalo sa ating gawain. Tunay nga na walang imposible kapag ipinanalangin mo ang isang tao. Wika ng isang miyembro nila. Maya-maya pa ay naputol ang kanilang pag-uusap nang may isang kapatiran ang dumating. Magandang hapon po, Pastor. Pinabibigay po ng tatay ko. Pasasalamat po sa tulong na ibinigay niyo sa amin. Wika ng isang babae, sabay abot ng isang basket ng prutas. Naku, maraming salamat sister ha, pero hindi naman ako nagpapabayad. Bukal sa puso ko ang makatulong sa kapwa ko mananampalataya. Saad ni Victor. Alam po namin yon, Pastor. Hindi naman po bayad yan. Pasasalamat po yan, kaya tanggapin niyo na po. Usal muli ng babae. Ay,
Kung ganon ay maraming salamat ha. Pagpalain kayo ng may kapal. Usal naman ni Victor. Ang pagbibigay ng kung ano-ano sa pamilya ni Victor ay natural na lamang. Ayaw man niya itong tanggapin, ay wala siyang magawa dahil ipinipilit sa kanya ng mga tao iyon. Marahil siguro ay nakakaramdam sila ng kapayapaan sa mga itinuturong salita niya mula sa Biblia. Kaya naman lalo pang lumago ang bahay-sambahan. Maraming outreach program at medical mission sila na isinagawa sa tulong ng mga donasyon sa simbahan. Mas lalo rin tumami ang kanilang miyembro dahil na rin sa programang kanilang isinasagawa. Sa una ay pisikal na interes lamang ang hangad ng mga taong umaattend sa kanilang bahay-sambahan. Meron kasing libreng pagkain pagkatapos ng simba. Ngunit kalaunan, ang dating umaattend na pagkain lang ang habol ay isa-isa nang naging bahagi ng bahay-sambahan. Kaya naman halos mapuno na ang bahay-sambahan tuwing may pagtitipon doon. Mahal, napakasaya ko dahil nagpunga ang lahat ng paghihirap natin. Ito talaga ang pangarap ko, ang maakay ang mga tao sa Panginoon. Masayang wika ni Victor sa kanyang may bahay. Ngunit sabi nga nila, ang lahat ng kasiyahan ay may kaakibat na kalungkutan. Dumating ang hindi inaasang pangyayari sa buhay ng pamilya ni Victor. Ikinagimbal iyon ng halos lahat ng kanilang miyembro. Inatake sa puso ang kanilang pastor na si Victor. Nakomatos ito ng 1 linggo at tuluyan nang binawian ng buhay. Iyak ng iyak ang kanyang may bahay na si Annabel. Ganon din naman itong si Luis na nabigla sa pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag ang bahay-sambahan sa tulong na rin ng mga miyembro nito. Ang ating mahal na Pastor Victor ay umuwi na sa ating Panginoon, ngunit ang kanyang mga itinuro sa atin ay mananatili sa ating mga puso't isipan. Wika ni Annabel sa buong kapatiran. Sister, sino na po ang papalit sa pwesto ni Pastor Victor? Tanong ng isang elder kay Annabel. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala sapagkat kahit wala na ang ating pinakamamahal na pastor, ang kanyang legacy naman ay magpapatuloy sa pamamagitan ng aming anak na si Luis. Pahayag ni Annabel sa kongregasyon. Lumipas ang 1 buwan. Simula nang pumanaw si Victor, ramdam sa bahay-sambahan ng pagkapanglaw. Wala na ang dating sigla ng mga miyembro. Sobrang malaking kawalan si Victor sa buhay ng mga taong naroon. Napansin naman iyon ni Annabel. Kaya naman kahit anong pagpakatatag niya, ay nilalamon siya ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Kung masakit sa kanilang mga miyembro, ay mas triple ang sakit na nararamdaman niya. Kaya naman hindi naglaon, ay sumunod rin pumanaw itong si Annabel sa sobrang kalungkutan. Inatake rin ito sa puso, habang ito ay natutulog. Matigas na siya nang makita ni Luis sa kanyang kwarto. Walang nagawa si Luis kung hindi ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang mga magulang. Kaya naman unti-unti niyang binangon ang bahay-sambahan na itinayo ng kanyang mga magulang. Sa una, ay sinusundan niya ang sinimula ng kanyang ama. Nagpapatuloy siya ng mga kapatiran na nangangailangan. Nagsasagawa pa rin siya ng iba't ibang outreach program at medical mission. Ngunit mapapakas mong magkaiba sila ng kanyang ama. Dahil kung ang kanyang ama ay bukas ang palad sa pagtulong, na ultimong personal na nitong pera ay dinadagdag pa sa programa ng bahay-sambahan. Subalit iba itong si Luis dahil limitado lamang ang binibigay nito. Palibhasa ay wala itong trabaho at umaasa lamang sa donasyon ng mga miyembro. Sister Gemma, bakit kulang ata ang pack lunch sa ating outreach ngayon? Tanong ng isang miyembro sa leader na si Gemma. Naku sister, sinabihan kasi ako ni Pastor Luis na magtipid daw. Hindi naman daw obligasyon ng simbahan na pakainin ng mga tao. Malungkot na sabi ni Gemma sa kausap. Isang araw ng linggo, bago magsimula ng service ng araw na yon. Magandang araw po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Bilang pastor ng bahay-sambahan na ito, nais ko pong ipaalam sa inyo na nangangailangan ang ating bahay-sambahan ng malaking pondo para sa ating itatayong outreach. Siguro naman ay hindi nakakaya sa inyong magbigay ng kahit tag-1,000 kada linggo. Sa dami ng itinulong sa inyo ng aking mga magulang nung sila'y nabubuhay pa, hindi naman siguro kawalan sa inyo ang aking hinihingi, hindi ba? Wika ni Luis sa mga tao. Isa-isang nagbulungan ang bawat miyembro. Nagulat sa sinabing yon ni Luis, pero wala silang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang. Sa isip-isip nila ay para naman sa programa ng simbahan yon. Ngunit taliwas iyon sa sinabi ni Luis.
dahil walang outreach program na mangyayari. Palabas lamang niya iyon upang makalikom ng salipi, upang makapagbakasyon ng libre sa ibang bansa. Unti-unti na ring nawawala ang mga buwan ng programang itinayo ng kanyang ama, pati ang pagbibigay tulong sa mga kapuspalad gamit ang mga donasyon na ibinibigay ng bawat miyembro ay nawala na rin. Sister, bakit naman ganon? Saan napupunta ang mga donasyon natin sa simbahan? Gayong wala naman tayong ni isang programang ginagawa? Tanong ng isang miyembro. Tignan mo ito, sister, sabi ng isang miyembro, sabay pakita ng kanyang cellphone. Si Pastor Luis nasa Japan? Gulat na sabi ng isa pa. Ngayon alam na natin kung saan napupunta ang mga donasyon natin. Una pa lang ay ramdam ko na iba si Pastor Luis sa kanyang ama na si Pastor Victor. Kaya pala madalas na kung sino-sino na lang ang tumatayo sa harapan kapag linggo. Sa bagay, kahit siya hindi ko rin maintindihan ang itinuturo eh. Parang wala sa puso ang mga sinasabi. Puro pagbibigay na lamang ang laman ng bibig. Puro pagdodonate. At para daw sa Panginoon yon. Yun pala, ginagamit lang pala niya sa personal niyang mga luho. Wika ni Gemma. Samantala, sa kabila ng natuklasan ng mga miyembro, ay patuloy lamang si Pastor Luis sa pagpapasarap sa buhay, gamit ang pera ng bahay-sambahan. Lingid sa kanyang kaalaman, na unti-unti nang nawawala at nagsisialisa ng mga nagsisimba. Isang araw, nang siya ay magbalik ng bansa, sa eroplano pa lamang ay iniisip na niya kung saang bansa na naman siya magta-travel sa susunod. Kailangan kong makalikom ulit ng malaking budget. Ano kaya ang susunod kong idadahilan sa mga kapatiran para makapag-donate sila ng mas malaking halaga? Wika ni Luis sa kanyang sarili. Ngunit nang makarating na siya sa bahay-sambahan at araw iyon ng linggo, laking gulat na lamang niya ng, bakit wala pa ang mga miyembro? Anong oras na oh? Takang usal niya nang may biglang pulis na pumasok at hinahanap siya. Narito po ba si Mr. Luisito Lapuertesa? Tanong ng pulis sa kanya. Ako nga po. Sagot naman ni Luis. Inaaresto ka namin sa salang pang-scam at pagnanakaw ng pondo ng iyong mga miyembro. Ikaw ay may karapatang manahimik. Bawat salita na lalabas sa iyong bibig ay maaaring gamitin laban sa iyo. Sabi ng pulis kay Luis. Maayos namang sumama si Luis. At pagdating sa presinto, ay doon niya nakita ang lahat ng mga miyembrong galit na galit sa kanya. May isa pa nga doon na muntika na siyang masuntok dahil sa tindi ng galit nito. Dahil naibigay daw niya ang halos 1 buwan niyang sweldo sa pag-aakalang may proyekto ang simbahan nila, tulad ng sabi ni Luis sa kanila. Tuluyan ang nagsampa ng kaso ang mga miyembro ng bahay-sambahan. At dahil walang trabaho itong si Luis at umaasa lamang sa donasyon ng simbahan, ay hindi ito nakapagpiyansa. Kaya naman habang hinihintay ang schedule ng hearing, ay pansamantala itong nakapiit sa masikip at masalimuot na bilangguan. Makalipas ang halos 5 taong pagdinig sa kasong estapa at pang-scam, ay nahatulan na nga itong si Luis ng 10 hanggang 20 taong pagkakakulong. Samantala, ang bahay-sambahan na itinayo ng mga magulang ni Luis ay pinagbili niya na bilang kabayaran sa danyos perwisyos na kanyang ginawa. Ang mga miyembro naman sa kanilang dating bahay-sambahan ay nagpatuloy pa rin naman, ngunit sa ibang simbahan na umaaten. Sa panahon natin ngayon, ay maraming naglipa na sa ating paligid na nagsasabing sila ay tunay na anak ng Diyos at sila ang tunay na reliyon at iglesia. Maraming sektor ang nagsasabi na sila ang katotohanan at sila lamang ang maliligtas. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At itong kaligtasan na ating tinanggap ay mayroong resulta, at iyon ang mabubuting gawa. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos at salita niya upang makapanglamang tayo sa ating kapwa. Tinanggap natin ang salita ng Diyos ng libre, kaya't ibahagi natin ito ng libre. Iwasan ang mga ganitong grupo na puro pera lamang ang laman ng bibig. Ginagamit ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan at luho. Sana ay may napulot kayong aral sa ating kwento sa araw na ito. Hanggang sa muli mga kabarangay. Thank you so much and peace out.